Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magkomentuhan at magsama-sama. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po tayo. Komentuhan po natin itong pong si Pangulong Marcos ay lumabas na po at naghamon pa, nagjogging pa at may patutsada pa sa sinasabi po nga nagpapakalat daw po ng fake news, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin pakinggan. Ang tinatawag po na kanyang ate na bangag ay napakalakas daw po ngayon. Pakinggan na po natin, panoorin siya. Mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam niyo, ngayon alam niyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, So how's your regular exercise routine like? What do you do? I do it, and then I go on the elliptical machine. Once I average, more or less, I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? No, How often, sir? I try for 4 times a week. I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. Sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attacking otherwise today? Because people, I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap. Iharang nyo na yung media dito. Hindi na siguro masyadong marinig. Your last Oo, chance to ayan. disappear until summer. Nakita nyo po, nagja-jogging pa at napakalakas daw po. At pinatamaan pa. Sinasabi po, wag daw pong paniniwalaan. Ang nagpapakalat daw po na fake news na siya po ay may sakit. Wala raw po siyang sakit, mga kababayan. At siya po ay napakalakas. At patuloy daw po siyang nag-exercise 4 na beses daw po sa isang araw. Meron siyang personal siyempre may mga treadmill yan, may mga gamit yan sa Malacanang. At siya naman daw po ay busy sa pagtatrabaho, lalong-lalo sa problema ng bansa, lalong-lalo sa Middle East, mga kababayan. Kaya nga sa sobrang pagtatrabaho ng tinatawag po na bangag na kanyang ate, dahil sobrang lakas po at walang karamdaman, kaya nga wag daw po paniniwalaan ang mga nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo sa kanyang karamdaman at kalusugan. Yan daw po yung mga sinungaling. Mga sinungaling daw po, mga kababayan. At hindi dapat daw po paniwalaan. Yung paglilingkod mo nga lang, Mr. President, isang damukal na kasinungalingan Hindi po ba? Magmula po noong umpisa hanggang ngayon, isang damukal na kasinungalingan na nga po ang nakikita ng taong bayan. Sa dami ng iyong mga pinangako, wala pang nahihita ang taong bayan. Hindi po ba? At nakikita ng taong bayan ay puro po pagtatakip at pagtatago, pananahimik ang nakikita at paglilihis ang nakikita ng taong bayan sa iyong paglilingkod. Dahil unang-una, pinagtatakpan po ninyo ang talagang problema ng bayan. Hindi po ba kung saan nyo dinala ang taong bayan ng mag-4 na taon na? Hanggang ngayon, natutuklasan ng taong bayan ang talamak at laganap na korupsyon na kayo po'y nananahimik. Lalong-lalo ngayon,
Ang issue ng korupsyon ay nakarating na sa Korte Suprema. At nakikita ng taong bayan kung paano binaboy, niwalang niya, tinarantado ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kitang-kita ng taong bayan ngayon ang Pangulo na hindi marunong magsinungaling. Hindi po ba? Walang binibigay na problema sa taong bayan. Kaya nga yung paglilingkod ninyo. Ngayon, ano ang issue ngayon? Dinala nyo sa issue ng health. Sa issue. Nahandyan ang problema. Walang matibay. Walang makita. Ang taong bayan kung paano ninyo lulutasin at bibigyan ng ginhawa ang mga Pilipino. Ngayon, sinasabi nyo, malakas pa kayo sa kalabaw. Pinakita nyo pa, nagja-jogging kayo. Nagja-jogging pa kayo. Pambihira. Nakikita naman sa itsura na kayo ay meron din na dinadalang karamdaman. Wala po sa mundong ito na tao, lalong-lalo sa edad ninyo, na kahit karamdaman ay wala. Meron at meron yan. You know, nagpapasalamat pa nga kami dahil lumalakas kayo. Bakit po? Ipinagpapasalamat po namin na lagi kayong malakas. Bakit? Kasi po, pagdating ng tamang panahon, haharap po kayo sa isang damukal na issue, lalong-lalo sa korupsyon, at lalong-lalo sa ginawa nyo sa isang dating Pangulo na hindi man lang nyo binigyan ng due process at naipatapon nyo ng napakabilis sa The Hague, Netherlands. Hindi po ba sa ICC na hindi pa tayo miyembro ng ICC? Hindi po ba? Kaya kailangan nga ninyo maging malakas. Mas malakas pa. Kasi gusto namin makita kung paano haharap ang isang Bongbong Marcos sa hukuman. Hindi ba? Napakagandang makita namin na humaharap kayo at nililitis kayo para sagutin nyo lahat ang napakaraming issue na pinaggagawa yata ng inyong administrasyon na kayo ang pumipirma. Hindi po ba? Isang damukal po issue ninyo Issue po ng korupsyon sa budget. Meron pang ginto. Meron pang PhilHealth. Meron pang Maharlika Investment Fund. Gusto rin namin malaman kung ano na nangyari dyan. Hindi po ba? At may issue pa kayo ng pulburon. At napakarami pang issue. Meron pang issue sa kabangkuhan. Di ba? Ang ating mga PDIC, SSS, di ba? GSIS. At napakarami pang issue na dapat ninyong sagutin sa mga darating na panahon. Lalong-lalo na pagka ang vice presidente na ang naupo sa Malacanang. Hindi po ba? At napakaraming anomalya ng mga ahensya ng gobyerno ngayon. At gusto rin namin makita sa darating na panahon na ang confidential ng isang Pangulo na pilit kinakalkal ang confidential fund ng Vice President na 125 million ay pilit nila kinakalkal. Ay gusto rin naming malaman. Pag hindi na kayo Pangulo, ay gusto namin makalkal ang inyong confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion kung saan nyo pinagdadala ang 4.5 billion na hindi bababa sa loob lang ng 12 taon. Hindi po ba? Napakasarap. At kung ang lahat naman ay natsuchugi, hindi po ba? May magagawa po ba kayo doon? Kung oras na po natin at yung may lumikha ay siya na po ang nagsasaysay na finish line na tayo, wala naman tayong magagawa doon, Mr. President. Kahit sabihin nyo na kayo ay laging malakas at wala kayong karamdaman at sinasabi nyo na nagpapakalat ng fake news, hindi po ba scripted yan? Na hindi kayo magpakita sa taong bayan? Hindi ba scripted yan? Hindi po ba? At yung sinasabi nyo lagi kayong malakas, wag po kayong magpakasiguro, Mr. President. Hindi po kayo ang may hawak ng inyong buhay. Ngayon, sasabihin nyo, malakas kayo. Paano naman sa mga susunod na araw?
hindi naman tayong may-ari ng ating buhay. Yung nasa kataas-taasan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan hindi po ba ang kalakasan natin. Kung yung ibon nga na maya, hindi po ba? Yun po ay bumabagsak na lang ng kusa kung ipahintulot po ng nasa itaas. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Hindi nyo po paikinabangan ang 100 billion every year na sinasabi po ni Saldico na kailangan i-deliver sa inyo. Hindi nyo na pakikinabangan yan. Hindi po ba, mga kababayan? At dito po sa pinakita ninyo, wala pong silbi yan. Wala pong silbi sa taong bayan. Kung ang taong bayan nga ang tatanungin, majority ng taong bayan, mas gusto pa nga, mas gugustuhin pa ng taong bayan na matsugi pa kayo, di umano. Dahil sa ginawa ninyo na mahigit 3 taon sa bansa. Lahat kasi ay pinabalik ninyo, di umano. Pinabalik nyo ang laganap na korupsyon. Pinabalik nyo na naman ang mga gumagamit ng pulburon. Pinabalik nyo, di umano. At halos lahat po'y nagbalikan. Ang mga pinagagawa po ng makakaliwa. Lumakas na naman. Mga oligarkiya, kasama pa yata kayo, di umano. Lumakas na naman at naghahari na naman. Nakontrol na yan ni dating Pangulong Duterte. Nagbalikan sa panahon ninyo. Hindi po ba? At halos lahat ngayon ay nagbalikan. Hindi po maganda sa mga normal at naghihirap na mga Pilipino ang mga pinaggagawa ng inyong polisiya. Hindi po mayaman ang aming bansa. Hindi po mayaman ang ating bansa para dalin mo kami sa kahirapan na hindi na namin kaya ang mga gastusin sa bansa. Dinala mo kami sa napakamahal na petrolyo. Mas pinakamahal sa buong Asia. Dinala mo kami sa napakamahal na bilihin. Napakamahal na mga gasol. Mga bayarin. Ang tangi na lang po na nagagawa ng mga Pilipino para makatipid ay murahin kayo. Mapapamura na lang ang mga Pilipino. Yun na lang po ang kayang gawin ng mga Pilipino para makatipid. Mamura at mamura ng mamura kayo, di umano, sa inyong paglilingkod, mga kababayan. Kaya wala pong kasilbi-silbi. Kahit anong gawin yung script, kahit anong gawin yung palabas, ang problema ng bansa ay hindi nasusolusyonan. Mag-aapat na taon na. Puro kasinungalingan ang nakikita ng taong bayan. Malapit na naman kayong magsona. Ang korupsyon ay nahandyan pa. Wala pa rin napapakulong. Napakarami ng mga congressman na sangkot dito. Mga senador, Malacanang, at napakarami pa. Hindi ba? Kalat na kalat. Pero si Bong Revilla pa lang ang nakikita ng taong bayan at mga contractors at mga empleyado sa DPWH. Hindi ba nakakahiya ang kasinungalingan, nalalabanan ng korupsyon? Pero mag-iisang taon na, malayang-malaya pa kayong lahat, di umano? Hindi po ba kasinungalingan yan? Ubod ng kasinungalingan yan? Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang ipinagmamalaki po ni Bongbong Marcos, ang Pangulo ng Bansa, ang kanyang kalusugan na siya raw po'y malakas at laging nag-eehersisyo 4 na beses sa isang araw. Malakas na malakas, mga kababayan. Huwag po kayong mag-alala, Mr. President. Darating din ang panahon ng inyong kawakasan. Lahat po tayo ay magwawakas. Una-una lang. Hindi po ba, Mr. President? Yan po, mga kababayan, si Mr. President. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe.
At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Solid Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman ng Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Sa muli po, ingat-ingat po tayo at tiis-tiis muna. Bye-bye!